pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Dito naman po tayo sa programa Buhay OFW ngayon, pantay at kasangga. Siyempre po, isang oras po tayong magkakasama-sama. Bago po ang lahat, batiin muna natin ang ating pong mga katropa. Tayo po ay napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio. Ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Tayo po ay nasa 1134 kHz AM band. Yung mga wala pong internet, tayo po ay mapapakinggan. At syempre po tayo mapapanood sa ating live streaming ng DWWD Armed Forces Radio. Hello po sa ating mga bossing. Hello ma'am kay Colonel Padilla, hello po sa inyo ma'am. And of course, ang ating pong CRS Commander, si Sir Makiling. At ang ating pong mga technical side, ang mga sundalong babae at lalaki, salamat po sa inyong suporta sa aming programa. Siyempre, batiin po natin ang ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo, ang Bantay at Kasangga, mga chapter. Napakarami po nila, hindi po natin sila maisa-isaya. Okay, ayan, wala po si Founder Albert, pero pakilala na po natin ang ating pong ating guest ngayon. Ito po ay isa pong very successful OFW. Alamin natin yung kanyang buhay at paano siya maging matagumpay ngayon dito sa Pilipinas. Pakilala na po natin si Sir Bernardo Bautista Jr. Palakpakan po natin. Hello po sir, bati muna ka sa ating followers and viewers. Magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Dito po sa himpilan po ng DW, ano po? DWD. Double D. Okay, Armed Forces Radio. Yes po. Salamat po sa inyong pag-invite sa akin para makasama po ngayon. Yes, okay, si Founder ay pumapasok. Mukhang nag-alolo ko yung internet niya doon sa lugar. Alam niyo naman, problema po talaga, internet. Kahit po malalaking television at radio, ganyan po ang na-experience. Okay, Founder, asan ka na? Okay, habang, ayan. Okay, Founder Albert Guanzon, ang ating pong partner. Hello, Founder. Bati ka na muna. Hello, Founder. Hindi tayo yata naririnig. Mic mo. Dinig mo ako? Founder, go! Ayan, di tayo naririnig. Mukhang yung kanyang headphone. Okay. Abang hindi niya po tayo naririnig, balik muna po tayo sa ating OFW. Tagumpay ng isang OFW. Chairman, di ka namin naririnig ha? Hindi mo kami naririnig. Okay. Siguro magtataka ka, ba't di kita tinatawag? Anyway, ayan, okay na, sige. Bati ka na. Okay. Choppy siya. Talaga. Yes, ang maganda na ako. Tayo na-train sa aking husband dito sa DWD Campus. Under, lipat ka kaya ng pwesto. Lipat ka, hanapin mo yung yung tamang Okay, lipat ka habang mag-uusap muna kami ni Kuya Bernard. Yes, Catherine. Ayan, sige, ayun, wala siya. Okay. Sayang oras natin. Okay, Kuya Bernard na lang tawag ko sa'yo. Tama ba? Yes po, Ma'am Tere. Ayan. Okay, kailan po kayo nagsimulang maging OFW at saang bansa po? Bali, nag-start po akong mag-abroad noong 2012 po hanggang 2023. Wow, saan pong bansa yun? Sa bansang Macau po. Sa Macau, wow, maganda doon Ano po ang trabaho nyo doon? Bali, utility po, all around. Sa isang residential. Okay. Chairman, try mo ulit bumate kung okay na yung signal mo. Go, Chairman. At
talaga may problem yung kanya internet. Okay, isang bansa lang po ba ang napuntahan nyo? Opo, isa lang po. Sa Macau lang po, Ma'am Karen. Bakit po kayo umuwi na for good? Bali, ano po kasi, tawag dito. Siyempre, yung mga anak natin, lumalaki. Matagal yung panahon na hindi natin Yes, nakakasama. hello. Yes, go, Ayun. go. Kateri, okay na? Narinig na ako? Oh, dinig ka na Narinig namin. na ako? Yes. Naririnig na po. Sige, Sir Albert. bati ka na. Tapos sa iyo, Kateri, at sa aking guest ngayon. Narinig ba ako? Oo, dinig. Sige, go. Ayan. Yes, babati lang ako. Late na. Pinabati ko lahat ng ating taga-subaybay sa DWW ang Forces Radio at sa ating mga OFW sa anong sulok sa mundo. Magandang hapon po, gabi, tanghali po sa inyo lahat. Ayan. Kateri. Okay, sinisimulan ko Kateri, na eh. Si Kuya Bernard. Sinisimulan ko na Sige siyang po. tanungin. Oo. Go ahead, go ahead. Okay. Ayun, siya pala ay matagal sa Macau at tinanong ko nga siya kung bakit siya umuwi for good. Sabi nga niya, mga bata po ba ang inyong nasa isip dahil lumalaki na? Yes po. May mga mission po siya, Kateri. Mission na tayo mo. Hindi kayo ng Panginoon para Oo nga, mukhang napakaganda yung mission na yan eh. Pero bago tayo tumungo dyan, umuwi na po kayo for good. Ano po yung una nyong ginawa nung kayo po ay umuwi na sa Pilipinas? Kayo ba'y nagnegosyo o ano pa man? Bali, nung umuwi po ko dito sa Pilipinas, ang unang-una ko pong ginawa, inayos muna natin yung dito, yung bahay natin. Para, kasi nung nandun ako sa abroad, yung misis ko at saka yung mga anak ko, hindi naman po sila ganun kaano dito sa bahay. Kaya, ako naman inayos po yung mo muna. Pero siguro, tapos, sige, yes kuya. tapos saka itinuloy po yung yan, sinasabi po ni Sir Albert, yung na-i-share sa amin doon sa Macau, yun po yung ginagawa ko hanggang ngayon. Bali, yung pong ginagawa nyo ngayon ay natutunan nyo po habang nasa Macau Yes kayo. po. Nung nandun po ako sa Macau po, na-share po sa akin. Okay, alamin natin. Ano po ba yan? Yan po ba Bali, ano po Yes. ano po siya, nasa, yung, sabihin po natin direct selling or online. Okay. Yun po yung Tapos yung product po natin, yun yung, doon papasok yung sinasabi ni Sir Albert kanina na magkakaroon tayo ng mission. Okay, Bakit? ibig sabihin Kasi kuya, nga, marami pong, ibig pong sabihin kuya, nung pagka-uwi ninyo sa Pilipinas, yan po agad ang inyong inumpisahan. Hindi po kayo nag-try ng Yes ibang po. negosyo. Okay? hindi po. Ito na po talaga yung kasi nung nandun ako sa Macau, na-share na po sa akin ito. Habang nagtatrabaho ako, ang ginagawa ko naman sa kanya, kasi siyempre medyo yung trabaho po natin sa Macau, dire-diretso. Hindi ganun karami yung oras natin, kaya pag may free time lang ako, saka ko na-share ito. Itong ginagawa ko ngayon dito sa Pilipinas. Okay. But, actually, wala po akong ngayon, wala na akong trabaho na ginagawa. Ito na lamang po yung aking sinishare. Okay. Dati kong part-time sa Macau, ngayon, full-time ko na ngayon dito sa Pilipinas. Ayun, mukhang maganda nga ito at nag-full-time na si Sir. Ayan. Sige po, ano po ba itong inyong natuklasan na sabi nyo ay malaking tulong para sa ating lahat, di lang sa Okay. OFW? Yes po. Okay. Nung una po, noong 2019, bago po mag-pandemic, inintroduce po sa akin itong product na ito. Ang banggit po sa akin, itong product na ito ay beauty cream siya. Beauty cream po siya, nakakabata, nakakaganda, kasi ang ang pinaka layunin po kung bakit siya ginawa, para ma-prevent po yung pagtanda ng tao. Wow. Kung familiar po kayo dun sa Permax cream, Parang narinig niyo na po ba yung Permax cream? Permax. Parang Permax. Ito po ay nanggaling po sa bansang Malaysia.
Nag-start po siya 2013, way back 2013. So, nang in-introduce po sa akin ito, nakailang taon na po siya. Pero, yung nag-introduce po sa akin sa Macau, galing din po dito sa Pilipinas. Okay. Kasi, na-introduce po yung product na yan dito naman sa Pilipinas way back 2017. Opo. So, ibig sabihin, 2 years before, 2 years after, bago pa po na-share sa akin doon sa Macau, bago po siya mag-pandemic. Ang unang banggit sa akin, nung nagpakilala, kung naniniwala ako na yung mga cross eyes ay gagaling pa. Cross eye, yung mga salubungang paningin. Yes po. Ma'am Tere, pag tinanong kita, yung cross eyes po ba sa pananaw mo, gagaling pa yon? Lalo na kung inborn, hindi na po nakukuha Yes po. yun. Opo. Okay. So, ang sabi ko that time, hindi ako naniniwala na gagaling pa yung cross eyes. Yes. Kasi sabi ko, walang ibang walang ibang solusyon diyan kundi opera. Pero kung wala kang pera, hindi pwede, sabi ko. Sabi ko, real talk, kung ipinanganak tayong ganyan, sad to say, mamamatay tayong ganyan. Sabi ko po noon. And then merong ipinakikita sa akin yung nag-share doon sa Macau. Ang banggit sa akin, yung cream daw na ginagamit, ito nga po, yung pinag-uusapan po natin, yung dalaga na taga Bicol, meron siyang ID, Silsbert, ganun yung itsura niya, ganun yung problema ng mata niya. Pero, nung ginamit, after 4 days na walang opera, umayos yung mata. Ano po? Aba? Talaga, ano po yan? Pinapahid po ba sa mata? O ano po? Inahaplas lang po siya sa skin, sa mga pulses po natin, and then pwede rin po siyang ihaplas sa loob ng mata, at pwede rin po nating mailagay sa ilalim ng dila. Hindi po siya nakakalason. Opo. Kasi puro organic naman po yung ingredients niya. So, ang sabi ko, real talk, sabi ko, to see is to believe. Hindi ako naniniwala. Sabi ko sa nag-introduce sa akin, mahirap pong paniwala. hanggat hindi ko alam bakit yung pagkakataon po na yun, yung friend ko na nandun sa Macau, ganun din po yung case. Ganun din po yung case niya. Ibig sabihin, cross eyes din. Inborn, 33 years old. Tapos, pinagano ko po sila, pinagharap ko para matest natin kung mag-isa ba talaga yung product na sinasabi sa akin. Hinaplasan po yung mata ng friend ko, pero bago po yun, hinaplasan muna siya sa mga pulses kasi may process po kasi siya. Yung cream po natin, hindi lang siya basta-basta hinaplas kung saan-saan. I-pulses po muna. And then, pagkatapos nung na-pulses siya, na-i-act niya sa mga pulse point niya, nung hinaplasan sa mata, mga 10 minutes siguro, or 15 minutes, sabihin na natin 15 minutes, yung mata niya, nag-move. Ay, ibig sabihin po, Nasamantalang- ang bilis po ng reaksyon, ganun po ba? Effect. Opo. Ang bilis kasi nga, yung pong cream, hindi po siya basta-basta ginawa. Ginawa siya sa pamamagitan ng nanotechnology. Yes. Kung pag-aaralan po natin yung salitang nanotechnology, yes, alam po natin. napakaliit po ng napakaliit Yes. ng mga particles po yan. Kaya kapag hinaplas po sa skin po natin, kusang nagpe-penetrate sa balat. Pumapasok yan sa butas ng natin, ng skin po natin. And then, diretso na po yan sa sa ugat. Tapos kasama na sa pagdaloy ng dugo. So meaning, yung kaibigan ko, siguro ang problema niya may nerves na hindi gumagala, may hindi nagpa-function. Ganon. Pero inborn siya. Ganon din yung dalaga. Pero nung pumasok yung cream doon sa loob ng mata nila, then yung napasok yung nerves na may problema, nag-continue ngayon yung pag-flow ng dugo. So, nagkaroon po talaga ng effect. Kumbaga, gumalaw. Ayun, nakita nyo yung katotohanan at Yes, epektibo, no? At Yes, ngayon po. po, kaya po natin ito ay gustong iparating sa ating mga kabayan, sa ating mga OFW. Ito po ay para makatulong sa mga taong Yes, po. may karamdaman. Makatulong Yes, po po. tayo, di po ba? Kung nakikita nyo Yes, po po. na effective, bakit why not share? Yes. Yan po Yes, ating exactly. focus po dito. Yan po. Opo. Yan po yung Okay. So, bukod po sa ganyang sakit, ano pa po yung kaya niya po? Okay.
So bali that time dalawa po yung sinubukan. Kasi ang sabi sa akin before, itong cream po na ito, ano lang po tayo disclaimer. Itong cream po na ito ay ginawa as cosmetic. As cosmetic. Yung FDA po niya, cosmetic kasi nga anti-aging po siya eh. Firming. Ayan po yung firming. I-firm yung natin. Kaya, ano po yan? Ipapahid lang po sa mukha. Tatanggalin na yung wrinkle. Yes po talaga. Pero, ang matindi po, yung cream po natin kakaiba. Bakit po sinabing kakaiba? Ang pagkakagawa po sa kanya para ma-prevent yung pagtanda ng tao. Ayun na diba? talagang purpose na. Pero, yung ikinento ko po sa inyo kanina na dalaga, ano na lang po yun? Kumbaga, extra benepisyo na lang po yun. Tapos, yung kamay ng kaibigan ko, may trigger finger. Alam niyo po yung trigger finger. Di ba sa abroad? Yung mga kababayan po natin na mga nagtatrabaho sa bahay, ibig sabihin talagang, talagang yung mga kamay po niyang mga pasmado na. Sabihin na natin pasmado. Okay. Yung iba, kapag itiniklop po na gano'n yung kamay nila, yung iba, hindi na sumasama yung kamay. Trigger finger. Pasmado na. Yung isang friend po namin, 5 years niyang problema. Yung kamay niyang gano'n. Kapag tiniklop po, yung isa, hindi na po siya sumasama. Pero alam niyo po, Ma'am Tere, nang hinaplasan din po ng cream na yan, ng pampaganda, yung kamay nung kaibigan ko, na 5 years niyang problema, 5 minutes, imagine nyo, bilis, okay. Isang tahid lang. Wala po siyang itinig. Wala siyang tinig na medicines. Wala siyang tinig. Ito lang, hinaplasan po yung cream natin. Pinahid lang. And then, yun lang nangyari. So doon, doon sa doon sa pangyayari nga, wow. Sabi ko, kakaiba nga itong cream na to. Makakatulong ito sa maraming tao. Okay. Tapos, hanggang sa nabalitaan po ng mga kaibigan ko doon. Yung mga kaibigan natin, kahit na madaling araw, pinupuntahan ko para lang masubukan din po nila yung cream. Meron po tayong mga natulungan na yung mga diabetic na mga puputulin na yung paa. Na-safe po yun. May mga natulungan tayo doon na yung goiter na dapat magpa-opera, hindi po na-operahan kasi nga natutunaw po ng cream. Pero, binabalik-balik po natin, itong cream po natin is cosmetic. Hindi po siya sinasabi na ito gamot sa pero dahil po dun sa mga organic ingredients niya, kaya siya napakaganda. Kaya yung pagkakagawa sa kanya yung Synergize, talagang as in, ito nga sabi ko po, ito yung madalas kong binabanggit. Ito po ay isa sa mga ginawa ng Diyos para matulungan. Ayan. Okay ba kami kay karagdagang katanungan si Chairman? Go ahead. Yes, kapatid ko, sir po, yes, po. Ano ba ibang mga sakit na yung na-mention mga dati, meron tayong agaw buhay na na-discure natin. Okay, so halos lahat po ng lahat po ng mga concern, halimbawa, masakit ang ipin, yung mga basic lang po ha. Masakit ang ipin, masakit ang ulo, masakit ang tiyan, yun yung mga basic lang po ng mga sakit, yung mga rayuma. Yan po yung mga basic na lang dito sa cream po natin. Tapos ang pinakamatindi ko pong pinakamatindi ko pong nakita na natulungan po ng cream po natin. Yung mga stroke patient, yung mga na-stroke na, kasi pagdating po dun sa tinatawag na life and death, yung yung agaw buhay na po yung tao. Ito po yung isa sa pinakamatindi ko nakita, Ma'am Tere. To be honest. As in, meron po kaming kasama nung nagpunta kami sa Zambales. 8 stroke talaga. Talaga pong na-heat stroke. Yung kasama po namin that time, hapon po yun, April, ang init ng panahon, nasa 51-52. Ganun po yung init po natin, 2024, last year. Parang ganun po yun. And then yung kasama po namin, bigla na lang siya nangisay. Tapos talagang, alam niyo po yung manok na nangisay na ganun. Tapos biglang nawala po yung niya. Nawala yung paghinga niya. Tapos yung kulay ng mukha, kasi nag-violet. Tapos yung ilong niya may lumalabas pong dugo. Sumumubula yung bibig. Yeah, tapos yung stroke na siya talaga. Tapos yung nakaihi na po.
meron po kaming kasamang 3 nurse doon, yung RN na mga kasama po namin. Siyempre, alam po nila yung mga Percy. Ang sabi nila, yung mga ganong senaryo daw po, Ma'am Tere, patay na. Kumaga, dead on arrival. Basta na yung bibig mo. Pag dinala sa ano. Pero ito po yung isa sa hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Kaya ito talagang talagang sinasabi ko dito. Itong cream na to, talagang nagagamit po ng Diyos para maragdagan ng buhay. Ano po yung ginawa po namin? Meron po naglagay sa ilalim ng dila. Tapos meron pong naglagay doon sa mga pulses, sa mga pulse po niya. Tapos sa dibdib. Halos ipaligo po namin yung yung cream na yan. Alam niyo po, Ma'am Tere, after almost 30 minutes lang, wala pong ginawang CPR, bumalik po yung buhay niya. So maganda palang may dala lagi niyan. Yes po. Kaya ako po, kapag nagta-travel ako, hindi po ako nawawala niyan. Kasi ang sa isip ko, kung hindi man ako, halimbawa, magkaroon ako ng hindi magandang sa katawan ko, meron po akong first aid. Yes. Meron po tayo. And then, kung hindi naman po ako, yung katabi ko, or yung nasa, po ba? Yes. Okay, maiba po tayo, Kuya. Kasi po, may nabanggit po sa atin si Chairman Albert na parang magkakaroon daw pa kayo ng parang mission for OFW. Tama ba, Chairman? Yes po. Yes. Chairman? Isa po yan sa pinag-uusapan po namin ni Sir Albert. Sige po, go ahead. So yun ang kanya natin ngayon para kasi marami kasing OFW na umuwi na bakay na ilang taon na doon, na marami na sakit pagdating dito na bibili na talaga. So kung makakarinig parang gagamutin na natin kasi pagdating dito, ikaw wala nang pag-asa talaga. Yes. So yun ang mission natin na matulungan sila mga yes po. Ayun. So, alam na natin yung visa talaga nitong cream na sinasabi ni Kuya. Oo. So, ngayon gusto nyong iparating sa ating po mga OFW, mga Bantay at Kasangga chapter, para naman po makatulong sa kanila, lalo na yung mga may sakit na matindi, di po ba? Yes po. Yes po. Opo. So, paanong paraan niyo po mapapaabot sa kanila, Chairman? Kayo po ba ay dadayo doon sa ibang bansa? Yes, kailangan na po yes po, kailangan pero na po mag-sponsor po quarantine sponsor ayan, nagtsatsaba naman si Chairman. FDA nila yung product. Okay. Kaya halal naman po yan, mas madali po ka Muslim country, madali na po yan mga kaso. Okay. So, halal po tayo, halal. Kasi, Katire, ako mismo, nakapatunay talaga mismo nung nandun ako ka na ba niyan? Sinubukan nila yung isang tao na biglang tumayo, na nilagyan nila yung hindi masyado na tayo. Natistify talaga. Kailangan, Chairman, papayag ka sa mukha. Biglang tumayo yung tao. Chairman. Ayun, nag-umpisa pa na ako, Katire. Ha? Papayag ka sa mukha para yes, gumamit na ako. Gumamit na raw. Okay. Sa mga halimbawa. Gusto ko bumalik sa pagkano. Talaga, magiging 17 ka. Anyway, so speaking of, tapos na po tayo sa OFW na, ganun nga po, papakalat niyo para sa kanila. Yung mga nandito naman po, yung mga interesado, saan po ba kayo pwedeng puntahan? Dito po sa Ma'am Tere, marami na po tayong mga branches, pero ang pinaka main branch po natin dito po sa Cubao. Sa Cyber Park 2, upper level lang po. Dito sa Alorica building. Yan po yung natin. Ang company po natin, Ma'am Tere, is RF3 World. I see. Meron na po tayong 80 na bansa na gumagamit. Even America, Australia, Canada, sa pating Europe, meron na rin po tayo. So, 80 na bansa na po yung gumagamit. Pero pinaka-origin po natin is Malaysia. Okay, pagdating ang CEO po natin si Sir Nasri Omar. Ayun. Dato Sri Nasri Omar. Ito po ba po natin, isa lang po ba ang inyong product? Yung cream lang po ba? Marami na rin po. Pero ang pinaka-flagship
po natin is ito yung itong Fairmax 3 Green. Okay. Dito po sa Pilipinas, ang pinaka head office po natin is sa Cyberpark 2. Ang country manager po natin dito si Sir Alan Tahunan po. Yes. Okay, meron po nagme-message po, ano daw po ba ang inyong cellphone number or meron daw po ba kayong Facebook Messenger para daw po makontak kayo? Pwede na pong kontakin si Sir Albert. Si Chairman, okay. Ayan. Sa mga Apo, interesado, Sir Albert pwede na lang po kayong mag-message sa amin ni Chairman para po ma-connect Apo. namin kayo kay Kuya Bernard. Yung mga sabi nga, alam ko marami diyang senior na gustong bumata. Yes po. Hindi lang po ba bata, pati yung mga masasakit po nila. Ay, mga tutulungan rayo-rayuma. Yes po. Ayan, okay. Marami po tayong users na matatanda na ngayon ay mukhang bata na. Kailangan matesting natin yan, Chairman. Dadalawin natin si Kuya Bernard. Anyway, kung meron pa po kayong karagdagan, kasi po meron na lang po tayong ilang minutes? Meron na lang po tayong 8 minutes. Ayan, kung meron po kayong karagdagan, Kuya, go ahead po. Nagpapasalamat po ako dito sa pagkakataon na binigay niyo sa amin para ma-share po natin itong napakagandang clip na to. Ang lagi ko nga pong sinasabi, prevention is better than cure. Yes. So, ang isa sa pinaka-mission po natin, hindi lang po sa OFW, even lahat po ng mga household, sana magkaroon nito. Kasi napakahirap po. Halimbawa, meron tayong high blood na mga kasama sa bahay. Ang high blood po kasi, Ma'am Tere, hindi natin alam kung kailan darating yan. Yes, trader yan. Okay, so ang madalas kong sinasabi, once na tinamaan tayo ng high blood, dalawa lang po yung pwede nating puntahan. Kapag ka diretso sa sementeryo na yun. Kapag ka medyo hospital. Pero gastos pa rin po yun. Pero itong clip po natin, pagdating dun sa mga ganyang cases, sabi nga natin, prevention is better than cure. Malaking bagay po ito. Although, ito po ay cosmetic product, pero pagdating po sa ganyang aspeto, malaking bagay po, nakakatulong. First aid po natin. Yes. Hindi lang naman po para sa para sa matanda. Hindi, pwede rin po ito sa bata, sa mga binata. Oo, sa lahat At pwede. pwede rin po ito sa mga alaga po nating mga hayop. Kasi nakikinig po ang ating mga sundalo. Ayan Yes, po. yes po. Yung mga sundalo po natin, malaking bagay po ito sa kanila. Malaking bagay po ito. Magagamit mo nila ito. Okay. Okay, Chairman, ikaw, ano bang idagdag mo pa? Meron pa naman tayong ilang minuto. Ano ba yung gusto mong tanong pa? O idagdag? Kailan lang natin, punta ko sila doon sa Taguig dahil may masakit doon. Pinupunta ko sila doon dahil na-meet naman nila yung may sakit at sinubukan nila, sinampulan nila yung masakit doon. At sana tuloy-tuloy yung pag-iikot namin kung saan may sakit ay mapuntahan namin. Kasi malaking bagay po talaga. Duktong buhay ito Oo nga, duktong buhay. Yung duktong buhay na programa namin. Ang galing naman yan. So, ibig sabihin yan, yung mga pinupuntahan nyo, sinasampulan nyo sila, tama ba? Opo po, nagsasampol po tayo. Ayun. So, ang ganda ng kanilang ginagawa, di ba? Serbisyo publiko para sa ating mga kababayan, di lang po OFW, lahat-lahat na po. Okay, sa ilang minuto natin na Kuya Bernard, meron pa tayong 5 minutes? 5 minutes? Opo. Ang inyo na lang pong mensahe para sa ating pong mga OFW, ang modernong bayani, at ang tunay nating mga bayani, ang ating pong mga sundalo. Go ahead po. Sa lahat po ng mga kababayan po natin, mga OFW, mahirap maging isang OFW sapagkat totoo, kahit na nahihirapan tayo, may sakit tayo, obligado tayong gumalaw. Obligado tayong kumilos para hindi lang para sa pamilya, kundi para sa lahat. Kumbaga, ingatan po natin ang ating mga sarili. Pahalagahan po natin yung bawat kinikita po natin. Kasi, mahirap din po mag-save po tayo sa sarili po natin. Kasi huwag namang masyadong bigay todo, di po ba? Kasi yun po yung yung isang problema po natin, isang problema ng isang OFW minsan yung bigay todo. Maglaan din po tayo para sa sarili po natin.
Tapos yun nga po, ingat, manalangin po lagi tayo. At sa mga kababayan naman po natin, sa mga kasundaluhan, maraming salamat po sa inyo. Saludo po kami sa inyo sapagkat kayo po yung tagapagtanggol po ng bansa natin. At kayo yung inaasahan po namin. Kaya sana, laging malusog din po ang inyong katawan. At lagi kayong gabayan din ng ating Panginoong Diyos para lahat po tayo nagagawa po natin ng maayos yung gawain po natin. Yes, Salamat at po. siguro po, Kuya, minsan po pasyalan natin ang ating mga sundalo para masampulan. May mga ano na po, may mga kasama po tayo na nakatry na rin po yung iba, mga kasundaluhan sa Camp Crame. Sa Krami, sa pulis po. Alam ko po, meron na po meron na pong nagpunta sa Camp Crame. Sa Krami po, mga pulis po yun. Tayo po ay sa Camp Aguinaldo, mga sundalo. Oo, pwede. Siguro Sa po, Camp Aguinaldo po doon tayo. sa ating radio station. Doon po kayo Yes po. mag-demo ni Chairman. Okay. Pwede po. Natin alam mo Kuya, ang oras po natin sobrang kulang po para maipaliwanag niyo pa yung iba. Pero Yes po. magkakaroon po tayo ng part 2. Siyempre po, palakpakan po Okay natin po. si Kuya. God bless at mabuhay po. Okay, Thank you po. Chairman. Ikaw naman, ano naman masasabi mo, yung message para sa ating mga kababayan? Yes, maraming salamat sa ating guest speaker na bisita natin si pinsan ko yan si Bernard. Pamuntaan natin. Napakaganda po ang kanyang ginagawa at nandito po kami sa tumutulong sa inyo, sir. At sa maraming salamat ulit. At nais ko na pasalamatan kasi yung ating mga bagong followers sa DWD sa Taguig, sa mga Sunshine Mall. Sana lagi nakasubaybay sa atin. Hindi ko lang mapasa-masang hindi na pangalan dahil pala yung nagkakasahan basa. Kaya sa ating mga OFW, ito na po ang Lugtong Buhay programa natin. Napakaganda po. Ayaw namin uwi kayo na bangkay na. May sakit kayo, dyan pa lang kung pwede, hapulin namin puntahan namin kayo. Kasi maraming katulad na nakaraan, mayroong uwi na dialysis. So, wala naman talaga yung mapuntahan, kundi nagastos. Sayang yung naipon nilang pira. So, ito ng panahon na mag-isip-isip kayo kung paano lang din sila matulungan kasi ganitong paraan. So, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ayan. Thank you po. Sir Albert. Alam niyo po, yung mga nakikinig po sa atin, yung mga sabi nga, if the medicine failed you, cream is the answer. Marami po kasing mga na-hospital, lumalabas wala rin. Doon din ang punta. So, ito na po yung pag-asa po ninyo. Wala pong hihiwain sa inyo. Walang anumang gagalawin sa inyong katawan. Kundi papahiran lang kayo at makikita nyo na yung magandang resulta. Ayan po, dugtong buhay sabi nga po sa pamamagitan po ni Kuya Bernardo Bautista Jr. Siya po yung hulog sa ating mga may sakit, ang mga wala ng pag-asa. Ito na po ang inyong pagkakataon. Kayo po, baka po kami makapunta dyan sa Double B, samahan ko sila para po makita natin yung katotohanan at bisa ng cream ni Kuya Bernardo. Okay, ayan na po, palakpakan po natin ang lahat. Palakpakan natin si Kuya Bernard at siyempre si Chairman at sa lahat po ng ating mga OFW. Okay, pansamantala na po tayong magpapaalam. Be happy, stress-free, keep dancing, and energetic palagi, lalo na po yung ating mga senior. Yan po ang ating palaging sinasabi. Keep moving para po tayo ay laging malakas at masaya. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Pansamantala na po tayo magpapaalam. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Thank you po.